Hinamak na manugang. Kabanata 276. Binuksan ni Helena ang drawer at nakita ang bracelet. Pinahahalagahan ni Jane Lewis ang bracelet na ito at kadalasang isinusuot ito, ngunit nakalimutan niyang itabi ito nang maligo siya kahapon at itago ito sa kahon. Heto na, kinuha ni Helena ang bracelet at inilagay sa kanyang palso. Aalis na sana siya, bigla niyang napagtanto na may isang piraso ng kahoy sa drawer na tila maluwag. Natigilan si Helena at tinitigan ito ng may kaina-hinala. Palagi niyang pinaghihinalaan na itinago ni Alex Dixon ang kanyang pribadong pera, ngayon ay bigla siyang naging alerto at agad na iniunat ang kanyang kamay para idiin iyon. Sa isang magaan na tunog, isang lihim na compartment na kasing laki ng palad ang lumitaw sa drawer. Sa secret compartment, may puting tela. Natigilan si Helena at agad na inilabas ang puting tela. Nakita niya na ang puting tela ay nakabalot talaga sa isang kristal na malinaw, may kantab na berdeng jaded carp, mayroon pang ang dalawang purple-red na perlas na kahoy na nakasabit sa bibig ng isda. Ang jade pendant na ito ay mukhang totoo sa unang tingin, at mukhang napatunayan din ito, ngunit sa sandaling ito, mayroon lamang. Agad na umitim ang mukha ni Helena. Sa sobrang galit niya ay hindi niya napigil ang champagne. Ang galing Alex Dixon, tinago mo talaga ang magagandang bagay, tinutulungan mo ang isang tagalabas. Ang piraso ng jade na ito ay mas mahusay kaysa sa mga jade pendants at jade bracelet sa kanyang silid. Lalong nagalit si Helena habang pinagmamasdan ito, naghinala pa siya na si Alex Dixon ay nagtatago ng pera, agad niyang binuksan ang drawer at hinanap. Nakakalungkot na matapos ang mahabang panahon na paghahanap, maliban sa piraso ng jade pendant na ito, wala na siyang nakitang iba. Saglit na nagalit si Helena, ngunit kumalma siya, kumunat ang noo niya at tinitigan ang jade pendant habang umuungol. Ang basurang ito ay hindi nagsusuot ng alahas, sa tingin ko ay hindi niya kakayanin ang ganoong kamahal na jade pendant, hindi kaya. Nang maisip ito ni Helena, agad siyang nagalit at nagalit. Isa kang taksil, naghahanap ka ng mayamang babae sa likod ng anak ko, traidor ka, hinahanap mo ang mayamang babae sa likod ng anak ko, hindi lang yan, humingi ka pa ng token of love, pag ikaw ay bumalik, tuturuan kita ng leksyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan ang dalawang jade pendants na nakasabit sa kanila. Nang makitang mura ang mga ito, hinayla niya ang mga ito at itinapon sa basurahan, pagkatapos, kinuha niya ang pendant at lumabas ng kwarto. Si Zhang Faang ay nasa sala, tumingala siya at tumingin sa paligid, puno ng paghamak ang mga mata niya. Hindi man lang niya nilingon ang Lewis family, lalo na itong sirang bahay, isang tingin at masasabi niyang kawawa ito. Kung hindi dahil sa pagdalo niya sa piging at pagsisikap na makasama ang ilang matataas na opisyal, hindi sana siya mag-abala na pumunta sa Jinling. Ate, tingnan mo ang aking mga alahas. Tumaas ang ulo ni Helena at naglakad palabas na may dalang tumpok ng mga alahas. Inilagay niya ito sa mesa at sinabing, ako mismo ang bumili. Sinulyapan ito ni Zhang Faang at casual na kumuha ng ilang piraso ng alahas. Umiling siya at ibinaba ang mga ito at ninisyan, ate, bakit ka lang bumibili ng mga walang kwentang alahas? Ni hindi nga ako nagsusuot ng ganitong bracelet at kwintas na hindi nagsasama ng 10,000 libo. Natigilan si Helena at ayaw niyang kinuha ang pendant. Ano sa tingin mo ang pendant na ito? Ito ay ibinigay kay Jane Lewis ni Alex Dixon sa piging ng kaarawan ng matandang ginang. Noong mga oras na iyon, malabo niyang narinig na kailangan ng pendant na ito. Nang matapos ang birthday banquet ay agad niya itong inagaw. Tumingin si Zhang Faang at hindi niya nakilala ang texture ng pendant, kaya nagsalita na lang siya nang hindi nag-iisip. Gawa ito sa bato. Huwag kang magmukhang maganda. Actually 2 hanggang 3,000 lang ang halaga nito. Meron din akong jade business sa Jing City, kaya hindi ako magkakamali. Ang basurang ito ay talagang naglakas loob na lokohin ako. Galit na galit si Helena na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinagalitan si Alex Dixon sa kanyang puso 12-dosenang beses. Naisip niya ang pendant na ito ay hindi bababa ng hindi bababa sa 1,000,000, kaya madalas niya itong isinusuot upang ipakita. Hindi niya inaasahan na ito ay isang bato. Habang iniisip ito ni Helena, mas lalo siyang nagalit. Gamit ang isang pa, inilagay niya ang carp pendant sa mesa. Sister-in-law, this should be worth money, right?
Ito ay, napasulyap lamang si Zhang Faang at agad na nang inig ang buong katawan niya. Hindi ba ito ang Tang Dynasty Double Fish Jade Pendant na lumabas sa Jing City Auction noong nakaraang linggo? Ngunit nang ipanganak ang Martial Emperor, pinili niya ang pinakamahusay na craftsman ng jade sa buong bansa ng pinakamagandang piraso ng 99 na piraso ng jade mula sa 99 na piraso ng jade at ginawa lamang ito pagkatapos ng 1 taon. Sa orihinal, mayroong isang pares ng jade pendants, ngunit isa lang ang na-auction sa auction, dahil hindi alam ang kinaroroonan ng isa pang piraso ng jade. Ngunit ang isang fish jade pendant lang na ito ay naibenta sa halagang 50 milyon. Ikinalulungkot din ng auctioneer na kung ang jade pendant na ito ay isang pares, malamang nalalampas sa 200 milyon ang halaga nito. Habang mas nakikita ni Zhang Faang, lalo siyang nabigla. Hindi niya akalain na ang kawawang Lewis family na ito ay talagang nagtago ng ganitong kagandang bagay. Gayunpaman, ninakaw niya ang isang sulyap kay Helena at nakita niyang puno ng kalituhan ang mukha ni Helena at hindi niya alam ang halaga nitong jade pendant, agad siyang nagkaroon ng ideya sa kanyang puso. Nag-aalalang tanong ni Helena, "Ate, sa tingin mo magkano ang halaga ng jade na ito?" Tumigil si Zhang Faang at sadyang umiling, "Tingnan mo, ang jade pendant ay kasing laki lamang ng palad, bagamat mukhang kristal, ang kulay ay masyadong luma, tingnan mo. May mga bakas ng pulang dugo sa jade na ito." Dali-dali itong pinunasan ni Helena ng tela, nakita niya na may bakas na ng pulang dugo sa jade pendant. Naglalaro ito sa jade realm, tinawag itong blood droplet. Para magkaroon ng natural na blood droplet jade, isa lang ito sa bawat milyon. Kahit isang ordinaryong blood soothing jade ay maaaring ibenta sa halagang 5 milyon, hindi pa banggitin ang jade pendant na ito ay isang buto ng yelo. Sayang at hindi alam ni Helena kung ano yun, nang makita niya ang mga bakas ng dugo, agad niyang naisip ang piraso ng jade na ito ay walang halaga. Agad na bumagsak ang mukha niya, at labis siyang nagalit. Nakita ni Zhang Faang na nagalit siya at lihim siyang natuwa sa kanyang puso, mabilis siyang nagbigay ng nakakaaliw na tingin at sinabing, "Eldest sister, huwag kang mag-alala. May paraan ako para gumamit ng kemikal na gamot para hugasan ang mga bakas ng dugo sa jade na ito ng malinis, ngunit mababawasan ang halaga ng jade na ito." Biglang sinabi ni Helena, "Isang walang kwentang jade, ano ang silbi kahit na mukhang maganda ito, nakakahiya kung suotin ito." Ayos lang, ngumiti si Zhang Faang at sinabing, "Gusto ko ang pendant na ito, wala akong pakialam kung magkano ang halaga nito. Kung payag si eldest sister, papalitan ko ito ng jade bracelet." Agad na nagningning ang mga mata ni Helena, "Talaga?" Ngumiti si Zhang Faang at sinabing, "Ikaw ang kapatid na babae ng aking asawa at hindi ako nagdala ng anumang regalo para sa iyo nang pumunta ako sa Jinling. Ang pulse heiress na ito ay magiging regalo ko sa kapatid na babae ng aking asawa." Mapagbigay ka talaga, hipag. Agad na sumimangot sa tuwa si Helena at walang pag-aalinlangan na ipinasa ang pendant. Ang isang sirang pendant ay maaaring talagang ipagpalit sa 800,000 jade bracelet sa kamay ni Zhang Faang. Siya ay gumawa ng isang kapalaran, pinigilan ni Zhang Faang ang kanyang pananabik at nagmamadaling iniligpit ang jade pendant, natatakot na babalik si Helena sa kanyang sinabi. Nagpasya na siya pagkatapos dumalo sa piging ngayong gabi, babalik siya sa Jing City kinabukasan. Kapag dumating ang oras na yun, ibebenta niya itong jade pendant sa auction at agad na nakakuha ng 50 milyon, siya ay mayaman. Si Helena ay nasa mataas na espiritu, inilagay niya sa kamay niya ang jade bracelet at muli itong tiningnan, habang tinitingnan niya, mas masaya siya. Sinamantala ang kaligayahan, tumayo siya at sinabing, "Hipag, isasama kita sa villa ng aking pamilya." "Eldest sister, the villa is built in the countryside, right? There's no need to look at those small rural buildings," Zhang Faang disapproved. Hindi lang siya naniniwala na maaaring magkaroon ng malaking villa ang Lewis family. Sa mahirap na pamilyang ito ay sapat na upang bumili ng bahay na matitirhan. Nang makitang hindi naniniwala si Zhang Faang, hinayla siya ni Helena at sadyang gustong magpakitang gilas, "Ate, sumunod ka sa akin at malalaman mo, si Zhang Faang ay hindi makapagtalo at maaari lamang tumayo at patuloy na iikot ang kanyang mga mata. Anyway, 10 milyon na ang kinita niya ngayon kaya sumama siya kay Helena para mamasyal.
ayaw niyang malungkot siya at bawiin ang Jade Pendant. Kabanata 297. Sumakay si Alex Dixon sa shared bicycle pauwi. Itinago niya sa secret compartment ang Jade Pendant, sa takot na maaga-agad ito ng biyenan niya kapag nakita niyang may halaga ito. Ang Jade Pendant na ito ay mahal at ito ay isang antigong mula sa Tang Dynasty. Ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang taong may hawak nitong Jade Pendant ay dapat mayaman dahil ito ay mahal. Nang nasa kalagitnaan na siya, tumunog ang kanyang telepono. Walang choice si Alex Dixon kundi ihinto ang sasakyan. Nang makita niyang numero yun ni Dong Chuan ay agad niyang kinuha ang telepono. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, ang magalang na boses ni Chen Yuanwu ay nanggaling kay Dong Chuan. Master Dixon, ako si Chen Yuanwu, dumating na sa Jinling ang truck na responsable sa pagdadala ng Jade. Pupunta ba ito sa bahay mo o saan? Saglit na nag-isip si Alex Dixon at sinabing, sa mansyon sa tuktok ng bundok, hihilingin ko kay Uncle Lee na makipag-ugnayan sa iyo mamaya, sasabihin niya sa iyo ang address. Si Chen Yuanwu ay magalang at ngumiti ng paumanhin, ang Jade Merchant, Wu Jiting mula sa Mian State, ay humiling sa akin na ipapadala sa iyo ang kanyang present, sinabi niya na kung aayusin mo ang Jade trade sa Jinling, maaari mo siyang kontakin anumang oras. Siya ay maghihintay ng 24 na oras. Kokontaken ko siya pagdating ng panahon, pagkasabi ni Alex Dixon ay ibinabana niya ang telepono. Nagulat siya sa mundo sa isang gawa sa White Dragon sect sa Dongchuan, at nakuha niya ang kontrol sa underground na kapangyarihan ng 3 kaharian. Ang lahat ng mga sponsor ay nagsisikap na kumita ng pabor sa kanya at nagsusumikap na bigyan siya ng mga regalo. Ang mga sponsor na ito ay nasa negosyo ng Jade, kaya natural na binigyan din siya ng Jade. Lalo na sina Jade Merchant at Wu Jiting mula sa Mian State, espesyal pa nga silang naghatid ng mga dekalidad na raw Jade Quintessence Stone mula sa lumang hukay sa Mian State bilang mga regalo para sa kanya. Umaasang makikipagtulungan sa kanya sa darating at magbukas ng isang Jade Market sa East, West, at Three Realms. Binalak ni Alex Dixon na hayaan ang Haicheng Group Company na mamahala sa bagay na ito. Masyadong malaki ang negosyong ito, baka hindi kayanin ng biyenan, kaya kailangan lang niyang gumawa ng maliit na negosyo sa kanila. Hindi niya inaasahan na ang Jade Merchant ng Mian State ay maghahatid ng Jade Stone ng ganoon kabilis. Tumawag si Alex Dixon kay Uncle Lee at hiniling sa kanya na magdala ng ilang tao para ihatid ang Jade Stone sa villa at pansamantalang ilagay ito sa likod bahay. Pagkatapos niyang dumalo sa piging ngayong gabi, pupunta siya sa villa para iset up ang formation bukas at mag-iipon ng spirit energy para itaas ang 2 spirit herb. Nang matanggap niya ang tawag ni Chen Yuanwu, tumawag muli si Jane Lewis. Nang makita niyang iyon ang tawag ng kanyang asawa, natural na sinagot ito ni Alex Dixon. Ni Jane Lewis, masyado akong abala sa kumpanya, lumabas ang departamento ng pananalapi upang gumawa ng kanilang trabaho. Maaari mo ba akong tulungang maglakbay sa bangko? Pupunta ako dyan, agad namang pumayag si Alex Dixon. Pinaikot niya ang sasakyan at nakarating sa Qingyan Company. Si Jane Lewis ay abala sa pagpapakilala sa sitwasyon ng kumpanya sa kanyang 2 kliyente. Kakaiba na pagkatapos bumalik ni Alex Dixon mula sa Dongchuan, talagang ang mga dating customer ng kumpanya ay bumalik para hanapin siya muli. Yumuko pa sila sa kanya at humingi ng paumanhin, taos-pusong gustong makipagtulungan sa kanya. Higit pa rito, sa Dongchuan, mayroon ding mga customer sa konstruksyon sa rehiyon ng Western Plain, hindi nila akalain na napakalayo nito. Sumakay sila ng eroplano papuntang Jinling at gustong pumirma ng kontrata sa kumpanya. Biglang tumaas ng husto ang workload ng kumpanya, kaya natural na naging abala ang trabaho ni Jane Lewis. Kinuha ni Alex Dixon ang impormasyon ng bangko at tiningnan ito. Lumalabas na gusto lang nilang magbukas ng ilang general account para mapadali ang pagpapalitan ng mga customer sa Dongchuan at Western Plain. Napaisip siya, tila nakontrol niya ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Eastern at Western Three Realms. Ang mga customer na binyantaan noon ni Dixon Shendlan ay sunod-sunod na bumalik. Kinuha ni Alex Dixon ang impormasyon at dumiretso sa bangko. Hindi siya pamilyar sa negosyo ng bangko, nang makita niya ang isang pamilyar na figure sa bulwagan,
Nagliwanag ang kanyang mga mata at humakbang siya. Jiang Shuila, agad namang lumingon ang dalaga sa may counter at nang makita siyang nakatayo nito ay nagulat siya. Ngumiti si Alex Dixon at pinalaki siya. Nakita niya si Jiang Shuila na nakasuot ng dark blue uniform skirt at maliit na makukulay na scarf sa leg nito. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa isang bun at ginawa nito ang kanyang mga mata na parang tubig sa taglagas. Nakasulat ang hugis itlog niyang mukha at nagdagdag ito ng kagandahan sa kanyang hitsura. Ang masikip na uniforme sa bangko ay ganap na natatakpan ang kanyang buong at maselang figura. Ang masikip at makitid na palda sa balakang ay gumuhit ng isang bilog na linya, isang pares ng makinis at balingkinitang mga binti ng jade na may translucent na medyas at isang pares ng itim na high heels. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sumulyap pa. Hindi niya inaasahan na ang kagandahan ni Jiang Shuila ay hindi mas malala kaysa sa kanyang asawa. Kaya lang may bata at bagitong estudyanteng aura sa katawan nito, habang ang asawa naman ay mature at puno ng alindog. Mr. Dixon, pwede ko bang tanungin kung nandito ka para magnegosyo? Medyo nasasabik si Jiang Shuila. After all, it was Alex Dixon's credit na siya ang naging lobby manager. Higit pa rito, si Alex Dixon ay isa sa mga nagtanong customer sa kanilang bangko. Ngumiti si Alex Dixon at iniabot ang impormasyon. Kailangan ng kumpanya ng aking asawa na pangasiwaan ang negosyong ito. Mabilis itong kinuha ni Jiang Shuila gamit ang dalawang kamay, tiningnan niya ito at sinabing, ang negosyong ito ay nangyayari ng maraming oras, Mr. Dixon, dadalhin kita sa VIP room para maghintay. Gaano katagal ang kailangan mong maghintay? Nag-isip sandali si Jiang Shuila at sinabing, mga 1 oras. Ganun katagal, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Sumugod pa siya sa Sheraton Hotel para pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanyang titahin. Isa pa, kailangan pa niyang dumalo sa piging sa gabi. Nang makita ni Jiang Shuila ang kanyang pag-aalinlangan, nagmamadaling sinabi ni Jiang Shuila, Mr. Dixon, kung may mga bagay ka pang aasikasuhin, ipapadala ko ang mga dokumento sa iyong tahanan pagkatapos kong matapos ang aking negosyo. Hindi nito maantala ang iyong trabaho, tama ba? Mabilis na umiling si Jiang Shuila at ngumiti na may pulang mukha, Mr. Dixon, isa kang VIP ng aming bangko, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-isa, pupunta kami sa iyong bahay para gawin ang mga bagay para sa iyo pagkatapos ng isang tawag. Natigilan si Alex Dixon, nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay na ito. Pero dahil gustong sumama ng kabilang partido, pwede siyang pumunta sa hotel. Sinabi niya kay Jiang Shuila ang address ng kumpanya, pagkatapos ay lumabas ng bangko at dumiretso sa bahay. Si Alex Dixon ay nagmamadaling bumalik sa Lewis family at pumasok sa kwarto. Nang itulak niya ang pinto ay natigilan siya, ang gulo ng kwarto, parang dinalaw ng magnanakaw. Baka may magnanakaw na nakapasok sa bahay, ngunit ligtas at maayos ang sala, maging ang wallet ng biyenan sa coffee table ay hindi pa nagagalaw. Nakita ni Alex Dixon na nakabukas ang drawer, walang gaanong iniisip, humakbang siya. Boom, ang kanyang ulo ay umiinit at nanlamig sa lugar. Ang pendant na may kaugnayan sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay talagang nawala. Hindi na nakabalik sa katinoan si Alex Dixon, ang kanyang ulo ay umiling at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao. Isang bakas ng galit ang mabilis na bumangon sa kanyang puso at isang 3 talampakan ang taas na galit na bumangon. Para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, na nakuha ng pendant. Naikayam ni Alex Dixon ang kanyang mga kamao, ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, at ang kanyang mga mata ay napakalamig na halos makatulo ng tubig. Agad siyang tumawag kay Song Yulua, young master. Pagkatawag pa lang ni Song Yulua, galing sa telepono ang malamig na boses ni Alex Dixon. Imbestigahan mo kung sino ang may lakas ng loob na magnakaw sa bahay ko. Nang marinig ang malamig na boses na ito, nanigas ang katawan ni Song Yulua at agad siyang tumayo ng tuwid. Kadalas kapag tumawag ang young master, siya ay kalmado at maasikaso. Ngayon, galit na galit siya, ang bagay ay dapat na napakaseryoso. Si Song Yulua ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na nangako, young master, magtitipon ako ng mga tao para hanapin sa buong lungsod,
babatiin ko rin si Dulong at hihilingin sa kanya na tipunin kaagad ang lahat ng puwersa sa ilalim ng lupa sa Jinling para imbestigahan ang mga magnanakaw. NGO si Alex Dixon na may maliit na ekspresyon, kung makakatagpo siya ng anumang pinsala kay Jade Pendant na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi niya bubuhayin ang magnanakaw na ito, siguradong pira-piraso siya. Kabanata 278 nang pumasok si Alex Dixon sa Lewis family, excited na inakay ni Helena ang kanyang hipag, si Zhang Faang, sa villa sa kalagitnaan ng bundok. Tingnan mo, ito ang villa ng aking pamilya, natuwa si Helena sa sarili. Kumuha siya ng susi at binuksan ang pinto. Tumingala si Zhang Faang at nakatali ang dila, ito ang pinakamagandang villa sa Jinling, at itong villa na nasa harap niya ay nasa grupo ng mga villa na ito rin ang pinakamalaki at pinakamalaki. Pagtingin pa lang sa renovation, ito ay hindi bababa sa 10-10 milyon. Hindi niya inaasahan na nakaupo si Helena sa ganoong karangyang villa nang makita kung gaano ito kakulay. Ngunit kahit na si Zhang Faang ay hindi masaya sa kanyang puso, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na sama ng loob sa ibabaw. She snorted lightly and said, "Boyfriend ng anak ko, mas malaki pa dito yung villa na binili niya. In the future, kapag ikinasal na sila, sasabihin pa nila na bibigyan nila ako ng bahay." 2 beses tumawa ng mahina si Helena ngunit sa kanyang puso ay nakarinig siya ng pay. Hindi ba't nakahanap lang ng mayamang boyfriend ang kanyang anak at nagpakitang gilas sa buong araw, nakakainis pakinggan. Maaari lamang niyang malaman ang kanyang anak na babae dahil sa pagkabigo. Matapos makahanap ng basurang tulad ni Alex Dixon, hindi man lang niya maiangat ang ulo sa harap ng kanyang hipag. Nagpigil ng galit si Helena, binuksan ang pinto ng villa, at pumasok, ngumiti siya ng peke at sinabing, "Pumasok ka na at tingnan mo. Malaki rin ang halaga ng renovation sa loob." Pagpasok pa lang niya sa pinto ng villa, nakita niya ang isang malaking tumpok ng mga bato sa looban, agad siyang natigilan. Maya-maya, galit na sumigaw si Helena, "Sino ang nagbante nitong mga sirang bato sa villa ko?" Maghintay, nakita ni Zhang Faang ang tumpok ng mga bato at agad na napasigaw sa gulat. Puno ng gulat at saya ang mga mata niya. 2 hakbang pasulong ang ginawa niya at tiningnan ang tumpok ng mga bato mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakita ni Helena ang kanyang nasasabing ekspresyon at mabilis na lumakad para magtanong, "Ate, may problema ba ang batong ito?" "This is a raw jade stone, hindi mo alam?" Napabuntong hininga si Zhang Faang. Pero pagkasabi niya noon, nagsisi siya agad, kung alam niya noon na hindi naiintindihan ni Helena, kikita pa siya ng malaking halaga mula sa kanya. Hindi tanga si Helena, nang marinig niya ang jade stone, agad siyang naging energetic at mabilis na nagtanong, "Sister-in-law, sabi mo ito ang jade stone?" "Oh, hindi ito," sinabi ni Zhang Faang sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay sakim na nakatingin sa tumpok ng hilaw na bato, siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala, dalubhasa siya sa industriya ng jade. Sa isang tingin, masasabi niyang ang tumpok ng mga hilaw na bato na ito ay talagang mataas ang kalidad. Bukod dito, marami sa mga hilaw na bato ay may mga bintana pa. Pinutol nila ang isang piraso ng bato na kasing laki ng palad at sadyang tumambad ang jade sa loob, na para bang comfortable para sa kabilang partido na tingnan ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bukas na bintana, ang jade na nakalantad ay napakalinaw at pinong, kasing aninag ng salamin. Ito ay talagang lahat ng top-grade jade mero. Anumang piraso ng hilaw na bato ay maaaring ibenta ng higit sa 10 milyong yuan. Si Zhang Faang ay mukhang nasa sabik at patuloy na nilulunok ang kanyang lalamunan. Ang napakalaking tumpok ng mataas na kalidad na mga hilaw na bato ay nakatambak sa bakuran tulad ng mga repolyo, ito ay daan-daang milyong yuan. Nakita din ni Helena ang bintana sa bato. Nagulat siya at natuwa at the same time. Ito ay isang tumpok ng pera, hindi niya alam kung sino ang naglagay nito dito. Naisip muna ni Helena ang kanyang manugang na si Alex Dixon, kaagad, isang alon ng galit ang bumangon sa kanyang puso. Ang basurang ito ay tumatagos sa kanyang likuran, lihim na nagtatago ng mga jade pendant sa isang lihim na kompartamento, at nagtatambak din ng mga hilaw na bato sa villa.
Ano nga ba ang sinusubukan niyang gawin? Hindi kaya ang walang kabuluhang ito ay iniingatan ng isang mayamang babae, at ang kanyang puso ay ginugol din, na gustong tumakas kasama ang isang mayamang babae sa kanyang likuran. Nang maisip niya ito, hindi napigilan ni Helena ang kanyang galit. Sa kanyang pananaw, kahit na ang hilaw na bato na ibinigay ng mayamang babae kay Alex Dixon, pag-aari pa rin yun ng Lewis family. Kung gusto ni Alex Dixon na kunin ang mga batong jade na ito at tumakas kasama ang mayamang babae, inaagaw nito ang kanyang pera. Hindi pwede, kailangan niyang itapon ang tumpok ng jade na ito. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Helena at ibinalik ang kanyang ulo para tanungin si Zhang Faang, "Ate, nagsagawa ka ng jade business sa Jing City, makakahanap ka ba ng magdadala sa mga hilaw na batong ito? Gusto mong ibenta ang mga ito?" Napatingin si Zhang Faang sa kanya nang may pagtataka. Mariing tuma NGO si Helena, "Siyempre gusto kong ibenta, kung hindi, kung itatambak ko dito." Makikinabang kay Alex Dixon, "Yung basura, itong batang ito ay binili ng isang mayamang babae sa labas, itong mga hilaw na bato yata ay binigay sa kanya ng mayayaman, babae, kung hindi, kahit ibenta natin siya, hindi natin kakayanin." Inakbayan talaga ni Alex Dixon si Jane at naghanap ng mayamang babae sa labas, lalong nagulat si Zhang Faang. Hindi niya inaasahan na magiging walang kwenta si Alex Dixon, kaya niya talagang suyuin ang isang mayamang babae. Hindi kayang bawiin ni Helena ang kanyang mga sinabi kahit na mali ang kanyang sinabi, simpleng sinabi niya, "Ate, kung makakahanap ka ng mapagkakatiwalaang tao na tatanggap ng jade na ito, hahatiin ko ang pera para sayo." Natuwa si Zhang Faang at mabilis na nagtanong, "Eldest sister, magkano ang ibinabahagi mo sa akin?" "Depende yan kung magkano ang maibebenta," sabi ni Helena at misteryosong paalala, "Nga pala, huwag mong hanapin yang mga amo sa Antique Street sa Jinling, si Albert ang may-ari ng antique shop sa kalye at marami siyang kakilala, natatakot akong malaman niya, tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Huwag mong sabihin sa pangatlong tao." Ayaw ni Helena na malaman ni Albert Lewis ang tungkol sa lihim na pagbebenta ng jade ni Alex Dixon. Anyway, nang tanungin ito ni Alex Dixon, kailangan lang niyang magtanong ng 3 tanong at wala siyang alam. Nag-isip sandali si Zhang Faang at nahihirapang sinabi, "Kilala ko si Jade Merchant, karamihan sa kanila ay nasa Jing City, natatakot ako na ang tanging nasa Jinling ngayon ay ang Lu family." Lu Yongfeng, hindi natuwa si Helena nang marinig yun. Gusto ng kawawang ito na i-treat ko siya sa isang pagkain, saan siya nakakuha ng pera pambili nitong mga hilaw na bato. Ngumiti si Zhang Faang at sinabing, "Eldest sister, Lu family is considered to be rich in Jing City, buti na lang mahigpit ang pamilya dito, ang pera sa bulsa na ibinigay kay Lu Yongfeng ay hindi gaanong, kung makikita natin ang Lu family para mangolekta ng mga hilaw na bato, tiyak na hindi bababa ang presyo, ipinapangako ko." Ganoon ba? Si Helena ay nag-iisip pa rin tungkol sa pagkain at minamaliit si Lu Yongfeng. Ngunit tinapat ni Zhang Faang ang kanyang dibdib upang matiyak na hindi siya papayag na tuma NGO sa kanyang ulo at pumayag na lumapit kay Lu Yongfeng. Sa anumang kaso, kahit na sino ito, hanggat ang hilaw na bato ay kinuha at ang pera ay inilipat sa kanya sa lugar, wala siyang pakialam sa anumang bagay. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Lu Yongfeng sa villa. Nakita niya ang mga batong nakatambak na parang burol sa bakuran at natigilan din siya. Sino ang napakayaman, talagang itinambak niya ang mga batong hindi ng daan-daang milyon dito. Masiglang sabi ni Helena, "Tansyahin mo sa akin, magkano ang maibibenta nito?" "Tita, hayaan mo akong magkalkula," mabilis na sabi ni Lu Yongfeng at tumingin kay Zhang Faang. Naintindihan ni Zhang Faang at binigyan din siya ng tingin. Sinadya niyang tawagan si Lu Yongfeng dahil nagnenegosyo na rin silang dalawa at may tacit understanding. Anyway, hindi alam ni Helena ang market, kung tinulungan niya si Lu Yongfeng na alisin ang tambak na ito ng mga dekalidad na hilaw na bato sa mababang presyo, maaari rin siyang kumita ng malaking tubo mula rito. Si Lu Yongfeng ay sadyang tumingin sa paligid at umiling habang siya ay bumuntong hininga. "Tita, hindi maganda ang kalidad nitong mga hilaw na bato, para sa kapakanan ni Jane. Paano kung bigyan kita ng 5 milyon? Kabanata 295 milyon, medyo hindi nasisiyahan si Helena. Bagamat hindi niya nakilala ang jade,
nakita niyang may magandang kalidad ang jade na nakalantad sa bato. Mabilis na sinabi ni Zhang Faang, eldest sister, hindi mo naiintindihan ang presyo sa merkado ng jade na ito, huwag mong tingnan ang kalidad ng mga hilaw na bato na ipinahayag. Ngunit sa katunayan, maraming mga hilaw na bato ang nakasalalay sa swerte, hindi lahat ng mga hilaw na bato ay maaaring gumawa ng jade, ang ilan sa mga bato ay walang laman, at ang panganib ay napakataas. Malabo rin na alam ni Helena ang tungkol sa usapin ng pagsusugal sa mga bato. Ngunit ayaw pa rin niya at sinabing, magdagdag pa ng mga puntos. Sinabi ni Zhang Faang, Lu Yongfeng, nakipag-usap ka na sa akin noon, ang panganay kong kapatid na babae ay nagbebenta ng mga hilaw na bato, bigyan mo ako ng presyo. Mukhang problemado si Lu Yongfeng, pagkaraan ng mahabang panahon na mag-alinlangan, sinabi niya sa kanyang puso, 8 milyon, wala na. Bagaman hindi pa rin nasisiyahan si Helena, ang pagkuha ng 8 milyon para sa wala ay mas mabuti kaysa hayaan si Alex Dixon na kunin ang hilaw na bato at tumakas kasama ang mayamang babae. Tuma-NGO siya at sinabing, kailangan kong makita ang pera bago ibigay ang mga batong ito sa iyo. Sige, tuwang-tuwa si Lu Yongfeng na halos mamilipit ang kanyang bibig. Ang pile na ito ng pinakamataas na kalidad na mga hilaw na bato ay daan-daang milyon, o kahit bilyon-bilyong yuan. Kahit sino sa kanila ay maaaring ibenta ng higit sa 8 milyon. Itong Helena ay tulala, napakatanga niya. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama upang iulat ang sitwasyon dito at espesyal na nagpadala ng isang video. Natigilan din si Padre Lu, hindi niya lubos akalain na makakapulot siya ng ganoon kalaking butas, agad naman siyang pumayag. Not to mention 8 million, kahit 80 milyon ang bilhin nitong tambak na bato, kikita pa rin sila ng malaking tubo. Nag-transfer kaagad si Father Lu ng 8 milyon at inilipat sa bank card ni Helena. Ang orihinal na akala ni Helena ay hindi mailalabas ni Lu Yongfeng ang pera, ngunit nang marinig niyang tumunog ang mensahe sa kanyang telepono at makita ang sarili niyang telepono, agad siyang nanginginig sa kaba. Ang mensahe ng bangko ay talagang isang serye ng mga astronomical figure. 8 milyon, nanginginig ang mga labi ni Helena, halos hindi na niya mahawakan ng matatag ang kanyang telepono. Siya ay mayaman, sa wakas ay mayaman na siya. Sapat na ang 8 milyon para makabili siya ng isang malaking tumpok ng mga gintong pulse heiress. Sinabi ni Lu Yongfeng, Tita, nailipat na ang pera sa iyong account, ngayon kukunin ko na ang mga hilaw na batong ito. Dalhin mo sila, desididong iwinagayway ni Helena ang kanyang kamay. Mayroon na siyang 8 milyon ngayon at halos mamatay siya sa tuwa. Inaasahan niya na kukunin ito ni Lu Yongfeng sa lalong madaling panahon upang hindi ito maging masyadong abala. Parang hindi naman talaga nagsisinungaling ang hipag niya, talagang may pera ang pamilya Lu. Agad namang nagbigay ng peking ngiti si Helena at sinabing, Young Master Lu, pumunta ka sa bahay namin ng madalas sa hinaharap, kinausap ka pa ni Jane kahapon. Ngumiti si Lu Yongfeng at sinabing, Tita, ibabalik ko ang mga hilaw na batong ito, talagang pupuntahan kita, pipiliin ko ang pinakamagandang jade at bibigyan kita ng pulse heiress. Ikaw pa rin ang bait, you are much better than my trash son-in-law. Sa sobrang tuwa ni Helena ay hindi niya maisara ang kanyang bibig, nakalimutan niyang ang hilaw na batong binente niya ay kay Alex Dixon. Tita, mauna na po ako, mamaya ko na po kayo taken. Pagkatapos magsalita ni Lu Yongfeng, nagkatinginan sila ni Zhang Faang, pareho silang ligaw sa tuwa sa kanilang mga puso. Malaking tubo ito, natakot din si Lu Yongfeng na babalikan ni Helena ang kanyang salita, kaya mabilis siyang tumawag ng truck at inilipat ang lahat ng mga hilaw na bato doon. Espesyal na hiniling niya kay Helena na magsulat ng resibo, dahil natatakot siyang magbago ang isip nito. Hindi nagtagal, ang mga hilaw na bato na nakatambak sa bakuran ay inilipat ng malinis at ang sahig ay magulo. Sinundan ni Lu Yongfeng ang truck at umalis, nagpadala siya ng mensahe kay Zhang Faang, na nagsasabing bibigyan niya ito ng 10 milyong yuan. Si Helena ay may hawak na 8 milyong yuan ngayon, tulad ng isang matagumpay na tandang, napakataas ng ulo niya na halos umabot na sa langit, proud na proud siya sa sarili niya. Matapos niyang akayin si Zhang Faang na libutin ang malaking villa, agad niyang naramdaman ang pagmamalaki sa kanyang sarili. Noon, kapag wala siyang pera, kailangan niyang pasayahin ang kanyang mayamang hipag.
Pero ngayon, iba na, isa rin siyang mayaman, si Zhang Faang ay naiinip na pinuri siya ng ilang beses at gustong mabilis na makatakas at hanapin si Lu Yongfeng para makuha ang rebate. Aalis na sana ang dalawa sa villa, pumasok si Uncle Lee mula sa pinto, sa likuran niya ay 7 o 8 manggagawa, nahila-hila ang isang malaking hilaw na bato ng napakahirap, nang makita niyang magulo ang bakuran ay agad siyang natigilan. Bilis tumawag ka ng pulis, may pinasok na magnanakaw ang villa. Bago pa matapos magsalita si Uncle Lee ay agad siyang nilapitan ni Helena at mayabang na sinabi, ikaw ang gatekeeper ng villa na ito, tumawag ka ng pulis, ako ang biyena ni Alex Dixon, I have the stones in this courtyard, move away. Natigilan si Uncle Lee sa kinatatayuan, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tapos na, siya ay orihinal na sumunod sa mga tagubili ni Alex Dixon at dinala ang truck sa villa at pansamantalang itinambak ang mga hilaw na bato sa looban. Pinangasiwaan niya ang mga manggagawa na ilipat ang mga hilaw na bato, ngunit ang nakikitang hilaw na bato ay masyadong mabigat, hindi bababa sa 10 tonelada, 4 na manggagawa ang hindi makakagawa nito, kaya kailangan niyang makahanap ng isang tao sa huling minuto. Hindi niya inaasahan na wala pang 1 oras na ibebenta ni Helena ang hilaw na bato sa bakuran habang binabantayan niya ang paggalaw ng hilaw na bato. Natarante si Uncle Lee, ngunit ang kabilang partido ay ang biyena ni Alex Dixon, mabilis niyang sinabi, Shoo, ito ang hilaw na bato na inutusan ni Mr. Dixon na ilagay sa bakuran, saan mo ito nilipat? Nagbago ang mukha ni Helena, at nagalit, saan ko inilipat? Ikaw, isang utusan, ay hindi kwalipikadong magtanong. Iyan ang gamit ni Mr. Dixon, hindi masaya si Helena, tinuro niya si Uncle Lee at pinagalitan, nanay niya ako, kumakain, umiinom, at nagkakalat sa Lewis family, akin din ang gamit niya, hindi ko ba pwede itong galawin? Hindi, tinatanong ko kung saan mo ito dinala, si Uncle Lee ay mahigit sa 60 taong gulang, ngunit basang-basa siya sa pawis dahil sa pananaway ni Helena. Natarante siya na hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at paa. Si Helena ay may multo sa kanyang puso at umalis sa gulat, agad niyang sinabi, mawala ka, hindi mo na ako dapat pang pakialaman. Mabilis siyang pinigilan ni Uncle Lee at nagmamakaawa sa mahinang boses, Shoo, nandito ako, inutusan ni Mr. Dixon na bantayan itong batch ng mga hilaw na bato, saan mo sila nilipat? Nasa estado ng pagkabalisa si Helena matapos siyang tanungin, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang sampal. Mawala ka, sinampal ng malakas si Uncle Lee, at may dugo sa gilid ng bibig niya. Nakatayo pa rin siya doon ng matigas ang ulo, at hindi gumagalaw. Ang kalaban ay ang biyena ni Mr. Dixon, nataman man siya ay hindi niya kayang lumaban. Shoo old madam, kung hindi mo masabi sa akin kung nasaan ang ore, maaari ko lang tawagan si Mr. Dixon at hiling sa kanya na pumunta. Kinuha ni Uncle Lee ang phone niya pagkasabi nun. Masyadong seryoso ang bagay na ito, kailangan niyang pigilan si Helena at magsumbong kay Alex Dixon. Ano, bakit mo siya tinawag? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Helena at inagaw ang telepono, give me the phone, I am the mother, hindi ko ba magagalaw itong mga sirang bato? Kinakabahan siya at agad na binuhat ang bag at tinawag si Uncle Lee. Hinarang ni Uncle Lee ang atake ni Helena habang mabilis na tinatawag si Alex Dixon. Mr. Dixon, patawarin mo ako sa aking pagpapabeye sa tungkulin, hindi ko nabantayan ang iyong hilaw na bato at hinayaan kong kunin ito sa iyong biyenan, responsibilidad ko ito, pahirapan mo sana ako. Pinagalitan ni Alex Dixon si Wang Lixio sa kanyang opisina na may malungkot na mukha. Kahit anong paraan ang ginamit niya, kailangan niyang hanapin ang magnanakaw na gumawa ng jade pendant. Nang matanggap niya ang telepono ni Uncle Lee, natigilan siya ng 4 hanggang 5 segundo. What the hell, ang kanyang biyenan ay talagang tumakbo sa villa at kinuha ang lahat ng kanyang mga hilaw na bato. Baliw ba si Helena? Galit si Alex Dixon sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam kay Helena. Sinabi niya sa malalim na boses, pupunta ako ngayon, sa sandaling ito, ngumiti ng paumanhin si Wang Lixio kay Alex Dixon, Boss Dixon nagpadala ng mensahe si Dulong, sinabi niya na ang magnanakaw na nakuha ng iyong jade pendant ay natagpuan na, ang mga mata ni Alex Dixon ay nagsisiwalat ng layuning pumatay, sino ta?
Kabanata 300 siya ang iyong biyenan, Helena, sabi ni Wang Lixiu habang nanginginig. Sa pagkakataong ito, tinitigan ni Alex Dixon si Wang Lixiu, hindi makapagsalita ng isang buong minuto. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang nasusunog na bar aisles ng gasolina, na tumataas ng 3 metro sa taas na may swoosh. Itong Helena, na ikayam ni Alex Dixon ang kanyang mga kamao, umaapaw sa langit ang galit sa kanyang puso. Dati, kapag nasa bahay si Helena, nagparaya siya para sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang matandang hag na ito ay talagang uunlad at masisira pa ang kanyang bottom line. Sa sobrang takot ni Wang Lixiu ay kinabahan siya at hindi man lang naglakas loob na magsalita. Kitang-kita niya ang malamig na hangin na nagmumula sa katawan ni Alex Dixon, dahilan para mamanhid ang anit nito. Galit talaga si Boss Dixon, kinalma ni Alex Dixon ang sarili at pilit na pinipigilan ang kumukulong galit, lumabas siya ng opisina na madilim ang mukha. Hindi niya talaga mapigilan ang galit niya, gayunpaman, nang makapasok siya sa kotse, nagpadala pa rin si Alex Dixon kay Jane Lewis ng WeChat message at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng voice chat. Hindi niya tinawagan si Jane Lewis dahil natatakot siyang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon at mawalan siya ng kontrol sa sarili sa telepono. Napakabilis, sumagot si Jane Lewis sa WeChat, napagtanto din niya na ang kanyang ina ay nagdulot ng isang malaking kapahamakan, agad niyang ibinaba ang kontrata na kanyang tinatalakay at sumugod sa villa. Nang makitang hindi na protektahan ng kanyang asawa si Helena sa pagkakataong ito, medyo kumalma ang galit sa puso ni Alex Dixon. Ang lamig ng mukha niya, sa pagkakataong ito, siguradong hindi na niya hahayaang gawin ni Helena ang anumang gusto niya noon. Sa villa, sina Helena at Zhang Faang ay binubugbog si Uncle Lee na parang mga baliw na aso. Stupid old man, kapag hindi ka gagawa ng paraan, tatanggalin kita, nagmura si Helena at labis ang galit sa kanyang puso. Nagmamadali siyang umalis ng villa dahil natatakot siyang baka hanapin siya ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na hindi siya nakikinig nitong matandang nagbabantay sa pinto. Pinilit niyang harangan ang pinto at hinihintay na bumalik si Alex Dixon. Nakonsensya din si Zhang Faang, hinawakan niya ang kwelyo ni Uncle Lee at patuloy na pinagpapalo, pinagalitan siya habang hinahampas siya. Old bastard, marunong ka talagang makialam sa negosyo ng ibang tao, eldest sister is Alex Dixon's mother. Sino ka ba sa tingin mo? How dare you not listen to his mother-in-law's words? Bilisan mo at umalis ka, ang daan. Ang mukha ni Uncle Lee ay bagbog na itim at asul, at ang kanyang damit ay punit-punit, napakamot pa sa mukha ni Helena at nag-iwan ng ilang bakas ng dugo. Gayunpaman, nakatayo pa rin siya sa pintuan na parang isang tore na bakal at hindi gumawa ng paraan. Alam ni Uncle Lee na nabigo na siya sa kanyang tungkulin, kung hahayaan niya ang dalawang babaeng ito, hindi niya ito maipaliwanag kay Boss Dixon. Mahigit ilang beses siyang sinaktan ni Helena sa isang hininga. Pagod ang mga kamay niya at hinahabol ang hininga. Mabangis niyang inihampas ang kanyang handbag sa mukha ni Uncle Lee. Malambot at hindi sumusuko ang matandang ito, hindi niya talaga alam kung anong klaseng bagay yun. Nakabalot ng stainless steel ang handbag sa kamay niya, kapag nataman siya nito, siguradong magdudugo ang ulo niya. Gayunpaman, kahit alam ni Uncle Lee na madudurog ang kanyang ulo, hindi pa rin siya umiwas at hindi rin siya naglakas loob na gumanti. Ang kabilang partido ay ang biyenan ni Boss Dixon, hindi siya makagalaw. Habang winawagayway ni Helena ang kanyang handbag at marahas na binasag ito kay Uncle Lee, biglang may kamay na umabot sa gilid at hinawakan ang chain ng handbag. Galit na tumingala si Helena, bago niya makita kung ano ang hitsura ng kabilang partido, ang handbag ay inagaw ng kabilang partido. Napatitig siya rito at agad na nagpanik. Dixon. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, hinawakan niya ang handbag ni Helena at itinapon ito nang hindi tinitingnan. Sa tabi ng villa ay isang panganib na lawa, ang handbag ay gumuhit ng parabola sa hangin at nahulog sa lawa na may huwala. Bago, natigilan si Helena at agad na napasigaw sa sakit. Iyon lang ang LV bag niya. Ito ay kadalasang nakatago sa aparador at ginagamit upang ipagyabang. Hindi lang bank card ang nasa bag, may tambak din ng mga alahas na kalalabas lang niya,
mayroon ding mahigit $2,000 na pera, isang telepono. Sa sobrang sakit ng puso ni Helena ay kinikilig ito, sa sobrang galit niya ay hindi niya maiwasang sigawan si Alex Dixon. How dare you throw away my bag? Tumalon ka agad at kinuha ang bag, kung hindi, umalis ka sa Lewis family. Kung sa ibang pagkakataon, kailangang sundin ni Alex Dixon ang utos niya kahit palitan siya nito na parang nagbubuga ng dugo. Ngunit ngayon, pagkatapos sumigaw si Helena, napagtanto niyang si Alex Dixon ay parang estatwa, nakatayo sa harapan niya nang hindi kumikibo, nakakatakot ang lamig ng mukha niya. Nanlamig ang kanyang mga mata, at hindi maiwasan ni Helena na makaramdam ng lamig sa kanyang likod. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano siya ang kanyang biyenan, muling tumaas ang kanyang kumpiyansa at siya ay sumigaw, "Bakit di ka nakikinig sa akin? Bakit hindi mo pinupulot?" Nakita na ni Alex Dixon ang gulo sa looban, inilayo na ang mga hilaw na bato sa bakuran, at ang mga bulaklak at halamang nakatanim sa bakuran ay natapakan, lalo na ang 2 punla na itinanim niya sa palayok ng bulaklak, maging ang palayok ng bulaklak ay nabasag na. Sa kabutihang palad, ang 2 mas lumangoy na punla ay hindi nasira at inilibing sa ilalim ng lupa. Ang magandang bakuran sa hardin na orihinal na itinayo sa 10 milyong yuan ay naging magulo na, ang puso ni Alex Dixon ay nagngangalit sa galit. Malamig niyang sabi, "Helena, kinuha mo ba ang jade pendant sa kwarto?" "Anong tinawag mo sa akin?" Natigilan si Helena at agad na napasigaw, "Hindi mo ba ako kinikilala bilang nanay mo? Di ba, hindi kita gusto bilang manugang ko, bilisan mo umalis ka sa harapan ko." Nakaramdam siya ng hindi maihahambing na pagkakasala at nais lamang niyang mabilis na makatakas. "Kinuha mo ba?" Sigaw ni Alex Dixon sa matigas na boses. "Saan mo dinala ang hilaw kong bato?" Tanong ni Alex Dixon, matanda na si Uncle Lee, pero talagang binugbog mo siya ng ganito. Si Tito Lee, na nakatayo sa tabi niya, ay binugbog hanggang sa mapuno ng dugo ang ulo, at tumulo pa ang ilong sa kwelyo niya. Magaling man ang martial arts ni Uncle Lee, 60 taong gulang pa rin siya, talagang binugbog siya ng 2 shrew na ito hanggang sa matabyunan ng mga sugat ang buong katawan niya. Natarante rin si Zhang Faang sa kanyang puso at nagkunwaring kalmado habang sinasabi, "Alex, kasalanan mo ito, nanay mo si eldest sister, ano ang ginawa niya sa pendant mo? Karapatan din ng nanay mo na galawin ang mga hilaw na bato, sa looban, na ito." Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon at sumigaw, "Ano ka ba?" Galit na galit si Helena kaya umaakyat ang usok mula sa kanyang 7 butas, pinagalitan niya, "Tita mo ito, may pera at kapangyarihan siya sa Jing City, humingi ka ng tawad sa tiyahin mo." "Ha, karapat-dapat ba siya?" Ngumisi si Alex Dixon at hindi siya pinansin. "Ano ba naman, nararapat siyang tawaging tita. Kung hindi dahil sa asawa niya, mababa ang tingin niya sa Lewis family." Nagkunwari si Zhang Faang na nakaramdam ng mali, "Eldest sister, hindi ko inaasahan na minamaliit ako ng manugang mo, parang wala talaga siyang pakialam sa iyo at hindi ka nirerespeto, ano gusto mo siyang pakasalan si Jane sa ganoong tao?" Nagalit si Helena sa kanya to the point na hindi niya napigilan ang mukha, nang makita niyang paparating si Alex Dixon para tulugan siya, lalo na siyang nagalit. "Alex Dixon, I think you are really going against us today. You lived for nothing in Lewis family, and I haven't even settled the score with you. Kahit na aso ka na pinalaki ng Lewis family ko, dapat ikaw ay marunong kang magbayad ng utang na loob, kaya paano kung kumuha ako sa iyo ng ilang piraso ng sirang bato, hindi ka man lang may kukumpara sa aso." Habang nagsasalita si Helena, mas lalo siyang nagalit, hindi lang nawala ng mukha ang basurang ito, tinapon pa niya ang bag niya, lahat ng pera niya sa bag. Sa sobrang galit ni Helena ay hindi niya maiwasang sampilan ito sa mukha, nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon, hinawakan niya ang braso ni Helena at walang iniisip na winagayway niya ang kamay at sinuntok si Helena. Akmang tatama ang suntok kay Helena, may nag-aalalang sigaw mula sa likuran, "Alex, anong ginagawa mo?" Abangan ang susunod na kabanata.